magiging pabigat ka sa iyong pamilya. Huwag mo nang hayaan pang dumating yung araw na yan at pagsisihan po natin yan. Kapatid, ikaw ba ay malapit na mag-retire? Alam mo ba ang isang masamang ugali na dapat natin itigil bago pa mahuli ang lahat? At kung ano yan, yan ang pag-uusapan natin. So tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan. Shout out lang sa mga malapit na mag-retire katulad ko, yung mga 50s, 60s, and above. Handa ka na ba sa retirement mo? Or parang naguguluhan ka pa rin? Ako, saan ko kukunin ng retirement ko? Alam ko, kung nagkamali ako, nako, dead ball na ako. Ang retirement issue ay isang malaking issue talaga, lalo na sa ating bayan. Kasi sa totoo lang, kung hindi talaga tayo naghahanda, alam nyo, malaki po ang magiging problema natin. Una, anong pong mangyayari? Aasa pa rin tayo sa anak o sa ibang tao para ikabubuhay mo. Ito lang po ang reality. Isa sigurong pinakamasakit na pwede mangyari, yung binigay mo ng todo-todo nang ikaw ay bata pa sa mga mahal mo sa buhay, kung OFW ka, kung breadwinner ka, at wala kang iniwan sa iyong sarili. Ako, malaking financial mistake yan. Bakit? Marami kasi nagretiro na walang sapat na ipon. Siyempre, ito lang napakahirap talaga maniwala kayo na umasa sa anak. Hindi naman sa ayaw nilang tumulong. Minsan, wala rin silang kakayanan na tumulong. Kaya nga, bakit ito ay mali? Kasi una, nawawala yung dignidad natin bilang tao. Imagine mo, dating ikaw nagbibigay, ngayon ikaw na ang humihingi. Dati ikaw nagbibigay sa mga taong nangangailangan, ngayon ikaw na nangangailangan. Ako, ang hirap noon, maniwala kayo. Hindi lang yung emotional part pero yung nawawala rin yung independence mo. 'Di ba, imbis na mag-enjoy tayo sa retirement, yung parang nagiging pabigat ka sa iba, at lalo na ikaw, ayaw mong maging pabigat sa iba. Ako rin, ayaw ko maging pabigat. At ito pa, ang nagiging masama, pag hindi tayo nakapaghanda, nagiging cycle na ito. Kung sinasabi ko nga, ang kayamanan ay naipapasa sa sunod na henerasyon, ang kahirapan din po ay pwedeng maipamana. At ang realidad, mas mahirap na mabuhay kapag wala kang sariling ipon. Kasi wala kang choice kundi magtipid ng todo-todo, o if not naman, wala kang choice kundi humingi ng tulong sa mga I-poor na tao. Alam nyo ba ibig sabihin ng I-poor? Ano yung I sa wikang Filipino? Mata. Poor. Pobre. Sa mga mata pobre. Ang hirap. Kaya ang tanong, bakit pa nangyayari to? Kasi sa totoo lang, hindi tayo nagpaplano ng maaga sa retirement. Iniisip natin, bata pa naman ako, kumikita pa naman, matagal pa naman yan. Ako, marami na nagkamali dyan, maniwala po kayo. Nabigla na nagigising, 50 na sila. Or number 2, napipilitan gumastos ng malaki para sa pamilya. Kasi ang dami pong sinusustentuan. No offense meant. Again, nasa sayo yan if you want to help. Make sure lang na mag-iwan po tayo ng pera para sa ating sarili bago tayo tumulong sa iba. And then pangatlo, kung bakit nangyayari ito, kakulangan sa kaalaman tungkol sa pera. Hindi tinuturo sa atin kung paano i-manage at magpalago ng pera, lalo na pag sa retirement. Kaya nga, kung pinagdadaanan nyo na ito, sana naman maiwasan nyo na hindi kayo umabot sa punto na maghirap kayo. So, might shout out na lang and challenge. Sino sa inyo dito ang nakikinig na gusto nyong itigil na itong sandwich generation, na yung mga mahal natin sa buhay ay aasa po sa atin, pagkatapos na hindi tayo makapag-ipon, aasa po tayo sa sunod na generation. Gusto nyo na itigil, type me. So para sa mga taong gusto na itigil to, ito na pwede nating practical na solusyon. Kumuha kayo na papel at ballpen, ito yung pag-usapan natin. Una, tigilan natin ang paggastos sa mga bagay na hindi mo kaya. Again, marami tayong gusto sa buhay. Ang tanong na lang, yung kagustuhan nyo sa buhay ay kaya mo o hindi. Huwag mong ubusin yung pinaghirapang mong pera sa luho. Bakit? Ang ending mo, luluha ka. Maniwala ka. Diba? At syempre naman, hindi lang yung pang sarili na gastos. Itigil na rin natin ang pagtulong sa mga tao na hindi mo talaga kaya. Kung nagigets nyo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Alam mo, in reality, bubulong lang po ako sa inyo. Minsan, hindi tayo nakakatulong, mas nakakasama pa tayo. Bakit? Pag masyado kang todo bigay, parang pinapaasa mo na lang sila sa inyo, na wala na silang kusang palo, na hindi na sila tumatayo sa sarili nilang paa. Pwede nyo silang tulungan up to a certain limit, pero hindi habang buhay na responsibilidad mo na tulungan sila. Parang feeling natin hindi tayo matatapos, di ba? Hindi titigil ang kita natin. Step 2, itong challenge ko sa inyo. Again, self-care. When you say self-care, ikaw muna, maghanap ka rin ng pamamaraan kahit ikaw ay nag-retire na may papasok pa rin pera. As early as now, mag-isip ka ng passive income. Di ba yung parang paupahan, may mga investment ka, may mga negosyo ka, o pwede ka magturo, pwede ka mag-consult. Kung consultant ka na, gamitin mo yung skills mo. Mahilig ka ba magluto? Mahilig ka ba mag-crafts? Mahilig ka ba magbenta? Anong pwede mo pang pagkakitaan kahit ikaw ay nagre-retire na hindi na yung kayod marino at kayod ka ba? Yung chill-chill lang, pero kung may benta, okay. Kung wala, okay lang. Diba?
kailangan meron tayong passive income, residual income. Kaya nga, Fry Joe Aranyo, Lourdes Lisa Carias, and Ana Ho Borja, ano diskarte mo? And then pangatlo po, sana maging matalino po tayo sa paggamit ng natitira nating pera. Uulitin ko, pag nag-retire po kayo, huwag niyong uubusin na isang bagsakan ang iyong income. Pinambayad na ng bahay, pinambayad ng sasakyan. Pagkatapos ubos na yung retirement fund mo. Ito lang po, nakikiusap po ako sa mga magre-retire na may mga pera, yung mga get rich quick, yung bigla ang kita na wala kang gagawin, i-invest mo lang daw, kikita daw ng 5 to 10% per month. Naku, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Sa huli parating pagsisisi. Lalo na kung ikaw matagal ka na sumusubaybay sa akin. Yan na lang siguro ang pakinggan mo. Kung may pension ka, i-budget mo na maayos. Hindi lang sa luho. Diba? Dapat gamitin natin sa needs, hindi sa wants. Kaya nga, ito lang tanong ko po sa inyo. Ano ang pwedeng mangyari kung hindi mo itinigil ang maling pamumuhay at paggastos mo sa pera habang bata ka pa? Una, ulitin ko, paghihirap kapag ikaw ay tumanda. Baka mapunta ka lang sa utang, lalo ka ma-stress. At pangatlo, magiging pabigat ka sa iyong pamilya. Kaya ang tanong ko, yan bang gusto mo? Kaya nga, para sa mga taong nagsasabi, ayaw ko niyan, huwag mo nang hayaan pang dumating yung araw na yan at pagsisihan po natin yan. Kaya sa araw po natin na ito, maghanda na po tayo at baguhin na po natin ang ating financial mindset. Hindi pa huli lahat para magbago po ang financial habits. Ang pwede na gawin, again, matuto po tayo, disiplinahin po natin ang ating sarili, mag-iwan po tayo para sa ating sarili, matuto tayo magpalago ng pera. Alam nyo, ito lang po sa mga retirees. Ang retirement po ay dapat time para mag-enjoy, hindi lalong maghirap. Kaya nga, I want to talk to you. Ano kaya ang pinaka-biggest financial challenge mo ngayon? Ikaw ay palapit na sa retire. Paki-comment na lang below. At kung nagustuhan mo at talagang nangusap tayo itong video na ito, request ko lang i-share nyo itong video na ito sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo na malapit na mag-retire at para mamulat ang kanilang isipan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.